Maayong hapon Bohol, maayong hapon Pilipinas. Welcome usab mga igala sa atong PGBH updates adlaw nga Huwebes, Mayo 21, 2020. And susama sa atong matag Lunes hangtod Sabado nga tulumanon, atong suki sa atong kahanginan si Dr. Yu Lopez, atong TWG spokesperson sa atong Provincial Emergency Management Administration. Dr. Yu, maayong hapon kanimo sir. Maayong hapon Matt, maayong hapon once again sa atong mga igsuon nga ni saksi ning atong presser ug sa tanan nga naminaw. Maayong hapon, karong adlaw Mayo 21, usa ka Huwebes, and I would like to give you the updates. So na ako'y mga maayong balita nga ihatag sa atong mga kaigsuonan. Apan sa dili pa, sama sa akong kanunay nga balik-balikon pagsugod sa atong presser, akong ipadayag ang atong kinasing-kasing pasalamat sa atong mga frontliners. Tanan natong mga frontliners, adlaw o gabi nga naglihok. Labi na kining akong team ang karon nga busy kaayo ang atong Operation Center staff sa Provincial Health Office. Kining gahimo sa atong contact tracing sa atong kasamtangan nga probable COVID sa atong lalawigan sa Bohol. Okay, unahon ako ang paghatag sa update sa mga persons under monitoring sa atong lalawigan sa Bohol. Persons under monitoring, mao ni sila ang mga tao nga wala sila'y sintoma apan tungod kay dunay mga sirkumstansya kaha nga anaa sila'y posible nga contact or anaa sila'y biyahe gikan sa usa ka lugar, gipahimutan kini sila nato sa usa ka pasilidad. So ang mga tao, ang mga PUM sa anaa sa ilang panimalay or under home quarantine 20 o kagahapon unom man to kagahapon karon 20 kini tungod sa mga igsuon nato nga atong gibutang sa home quarantine katong subject sa atong contact tracing, no? So 20 ka igsuon nato ang nasa home quarantine, adunay 17 ka igsuon nato nga anaa sa facility quarantine, so mga pasilidad nga dili panimalay, barangay, municipal, city quarantine facility 17, ug ang atong mga overseas Filipino worker kadtong naa sa The Story 51 ka mga OFW ug ang usa nga anaa sa Crab House, no? Okay, kabahin sa mga kaigsuonan nato nga OFW sa The Story ang 51, ang ilang temperature range, the lowest temperature is 36.2 ug ang highest temperature is 37.2 degrees centigrade. Okay? So ang kini silang tanan, kining 51 walay sintoma. Salamat sa Ginoo. No symptoms, no fever, no complaints. Ug nagpaabot lang sila sa ilang paghuman sa ilang 14 ka adlaw nga observation and quarantine sa The Story Resort, no? So by the way, kining 51 nagpaabot na lang sab kita sa ilang second PCR test result. Nagpaabot lang ta sa ilang second PCR test result nga igawas ni ini kung magnegatibo sila, mamahimo na silang didto na lang mo pauli sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Okay? Okay, kabahin sa Ramiro case update, akong sublion ang pagpasabot nga sanglit ang testing nga gihimo sa Ramiro patient was only a rapid antibody test, dili ta maka-label niya nga positive COVID, no? Gikinahanglan nga makuha nato ang iyang PCR test result, una tang tanan makaingon nga COVID case siya. So gi-label nato siya nga probable COVID, mao sab ni ang official statement sa Ramiro Hospital. By the way, kanang pagpa-release sa Ramiro og official statement amo nang sinabutan, no, tali sa provincial government og sa Ramiro Hospital sanglit didto Manila gikan ang pasyente. So we gave them the benefit of releasing sa impormasyon sa publiko kabahin sa mga detalye kay sila man gyud ang nakasinati sa mga detalye sa circumstansya sa ilang pasyente. So, ang atong COVID probable case nga naa sa Ramiro, maayo siyang kahimtang, wala siya hilanat, wala siya complain nga mo relate sa respiratory problem,
nagpaalim na lang siya sa iyang appendectomy, no? Kay gioperahan man ni siya appendectomy. Usa ka 17-year-old female ang atong pasyente. Ug sa kanunay atong gi-follow up ang iyang resulta sa PCR swab test. By the way, as a sort of information, balik tanaw, niadtong Mayo 18, niadtong Lunes, gioperahan siya og appendicitis. Unya, giapil sa iyang doktor sa iyang routine laboratory request. Giapil niya og patesting sa rapid antibody test. Mao to nga nahibal-an nga duna siya IgM or duna siya positive IgM sa iyang antibody test. Mao na siya nga mao ning gihimo nato ning tanan nga contact tracing and quarantining and isolating sa mga contact niya tanan. So, by the way, kung mangumusta ta sa contact tracing, aduna na kitay na kompleto nga contact tracing sa 22 ka mga tao. Ang ayang 22 ka mga tao, iyang amahan, iyang inahan, iyang lola. Duna siya duha ka igsuon nga lalaki, duna siya usa ka igsuon nga babae. Giapil na to ang ang tricycle driver nga suki niya nga mo iyang gisakyan. Giapil na to ang mga opisyal sa barangay nga iyang nakahalubilo. Apil sab ang usa ka doktor didto sa lungsod niya nga didto siya una magpakonsulta sa iyang sakit sa tiyan. Apil sab ang medtech nga mikuha sa iyang CBC didto sa iyang lungsod og mga nurses sa klinika didto sa iyang lungsod. Doon na said say mga higala nga nakabisita sa iyang panimalay, apil pud sa contact tracing, no? So we contact trace a total of 22 persons, no? Unya kini silang tanan gikuhaan nato og initial nga rapid antibody test ug buot ko nga maminaw mong tanan kay ni ako'y maayong balita ang iyang papa ug ang iyang mama negative sa rapid antibody test, no? Ang iyang papa, ang iyang mama ug usa di ay kuod kay igsuon negative sa rapid antibody test. So mismo sa iyang household negatibo ang iyang ginikanan, duha ka ginikanan ug usa ka igsuon. So ang uban among gi-schedule og rapid test karong Sabado kay gipaabot namo nga moabot ang 5 ka adlaw gikan sa possible contact ni ining maong pasyente, no? So we are doing the antibody including pagtesting pod sa uban nga nakuha namo sa contact tracing. By the way, lain nga maayo nga kaugmaran ang tanan niya nga kining 22 nga gi-contact trace namo walay sintoma. Wala magdaot, up and about, asymptomatic. Mao lagi ang ayang papa ug mama negative sa antibody test ug iyang igsuon, negative sa antibody test. Okay? So, buot nako nga i-refute ang migawas nga balita, no? I would like to refute the news nga dunay koneksyon ning pasyente nga gioperahan sa appendectomy ni adtong medtech sa Galiares nga tua sa Cebu, no? I would like to refute tungod kay atong gi-review og maayo ang contact tracing. Nagkomperensya ta sa atong contact tracing team sa operation center ug wala gyoy katalian, no? Wala gani makaila. Mismo ang pamilya sa pasyente wala makaila ni anang medtech sa Galiares nga naa karon sa Sugbo nga nagpositibo. So let us disabuse our mind na dunay link ang medtech sa Galiares ni ining pamilya sa gioperahan. So I would like to correct everything, no, nga ang insakto nga circumstansya is that kining maong pasyente duna siya igsuon nga lalaki nga adunay amiga nga taga laing lungsod, no, taga laing lungsod. So mao ni ang giingon nila uyab sa iyang igsuon nga lalaki nga naa taga laing lungsod sa 3rd district sa Bohol. So mauna ang moingon og uyab pero dili tinuod ang statement nga uyab sa iyang igsuon ang medtech. So layo ra kaayo
So I would like to correct and I would like to apologize to some media outlets nga medyo nahataga na to og incorrect information o dili uncertain ang atong information. So once again, I would like to state for the record that there is no link between the appendectomy patient and the medical technologist who is now in Cebu positive for COVID. Okay? So, kabahin ni ining atong mga OFW nga moabot ugmang karong kadlawon, akong ipahibaw nga ang atong OFW nga moabot karong kadlawon 19 ka OFW. So initially I said 21 pero adunay duha nga mi back out tungod sa ilang personal reasons. Negative naman unta sila pod og very eligible sila pero for some other personal reasons ni back out sila. So we will only be receiving 19 ka bag-o nga mga OFW nga moabot karong kadlawon. Hipno na ang tanan ang preparasyon sa ilang pag-abot, ang atong mga tinugyanan sa PIMA Logistics, ang atong mga disinfecting team, ang atong mga medical team, ang atong mga nurses nga mag-duty nga mobantay nila, ang atong mga security ug uban pa nga mga support services andam na sa pag-abot sa atong 19 ka mga igsuon nga OFW. Ako pod nga i-assure ang publiko nga kining ang atong sistema karon dili na gyud ta motugot nga dili na to makit-an ang ilang PCR test. So kining 19 akong gi-review gyud tagsa-tagsa ang ilang PCR test results. Each of these 19 OFWs have negative PCR test, no? So dunay kampante ta nga mudawat nila because as I have said in many instances before, kung makakuha kag PCR negative, that's the gold standard in the diagnosis of COVID-19. So atong dawaton ni sila sama sa atong pagdawat sa nahiuna nga mga pundok o mga hutong. Okay. Ari ko mo focus kay nakoy maayong balita sa kaninyo. Karong adlaw, karon pag yung udto, nadawat na nako ang official PCR test result sa positive case, previously positive case sa Crab House, o ang iyang PCR test is negative. Okay? Negative ang PCR result sa positive case nga naa sa Crab House ug amo nang giandam karon ang iyang pagpauli sa iyang lungsod, no? Pagpauli sa iyang lungsod. Og nasiguro ko nga ikalipay nig natog dako, cleared na gyud ang atong tanan, ang atong primero nga batches, wala na gyud magpabilin. Ang ato na lang nga giatiman ang 51 nga bag-o pa lang nga grupo ug kining 19 nga moabot unyang kadlawon. So all of us are very happy. We thank the Lord that our patient has recovered. Kining iyang negative PCR test is further strengthened by his high IgG level sa iyang rapid antibody test. So negative, wala na siya COVID sa iyang panglawas. Unya napagyoy indication by way of the antibody test nga he has recovered from the past illness. Tungod kay daghan na siya antibody against COVID. Okay? Okay, akong tubagon karon ang mga pangutana nga angayan natong matubag, no? Unang pangutana, Doc, pwede ba ming sa private magpa-rapid test? Ug ang among MHO nga doktor ang muhatag sa among certificate sa fit to travel. Kay taga Mandawi man minok dili makalusot sa Cebu City. Salamat. So duha ning iyang pangutana. Una, pwede ba mi sa private magpa-rapid test? Ang tubag niini, as long as ang iyang gigamit nga rapid test is FDA approved, no? FDA approved. Pwede. Pwede kung moadto siya sa usa ka pribado nga hospital sa Sugbo, unya mukuha siya rapid antibody test.
basta kay FDA approve ang iyang antibody test kit nga gigamit. Pero ang ikaduha, pwede ba ang MHO nga doktor? So ang pasabot ngayon niya, ang MHO sa Bohol ang muhatag og fit to travel certification niya, dili kay murag lisod kaayo, dili maka bisag ako nga doktor, di ko muhatag og fit to travel nga wa ko makakita niya personal, no? Ni ako sa Bohol niya muhatag kog fit to travel certificate sa nga tuwa siya sa Cebu ang pasyente. Anyway, kini ni ang imong concern, mas dili man ni problema kay doon naman tayo duha ka doktor nga naa didto sa DOH compound. Sila ang among gitahasan sa paghimo og medical examination nimo, unya immediately mo issue siya og health certificate. Gani ang iyang health certificate nga i-issue nimo dili na mogamit og papel nga hard copy. Iya nilang i-encode sa computer kay amo mang tagaan og laptops kining among mga doktor. Iya nilang i-encode sa computer ang imong circumstances, unya i-email niya namo diri sa Bohol ang imong medical certificate of fit to travel. Okay? Kabahin sa imong concern nga taga Mandawi ka, unya maglisod kag lusot sa Cebu City, ongoing karon ang among pagtawag o paghangyo ni Mayor Labella nga tugutan ang mga bulanon nga LSI nga mo makalabang o mahatagan og special pass sa checkpoints, no? On the purpose nga you are legitimate locally stranded individuals nga nag-accomplish lang sa mga requirement. So sayo nakaayo ni ang imong himuon na lang is kung wa pa ka maka rapid test sa private, naaman tay libre nga rapid test dito sa DOH, makuha na nimo ning duha ka requirement, rapid test and medical certification. Unya, kining rapid test o medical certification, dili na ka magunit gani ang papel kay pag human sa test, kung negative, i-email dayon sa internet ang result. Namo, mahibaw na mi dayon sa resulta. Unya, ang imo pag yung medical certification, i-encode na lang sa doktor, i-email po dayon namo. So paperless na ta. Unya, mao ni nga importante sab nga mag-coordinate ka sa imong focal person sa lungsod kung diin kang lungsura diri sa atong probinsya, aron siya na ang mo-advise nimo sa mga schedule sa barko, no? For as long as you have completed the requirements, no? Kabahin sa inyong requirement for the 14-day quarantine certification, kuhaan na lang ang among instruction. Doon na may instruction nga gihatag sa inyong mga focal person, siya na lang ang mugiya ninyo kabahin sa maong requirement. So dali na nimong makuha ang 14-day certification, dali rasad nimo makuha ang rapid test o medical certification kay 2-in-1 na nga purpose pag-anha nimo sa DOH compound, no? Pagkakaroon amo sa lang wala sa mo initiate sa pagnganha sa medtech og doktor tungod kay gamay pa man ang gidaghanon sa LSI nga mi signify mi pasa og mga pangan, no? So gamay pa, so among gipaabot nga duna nay substantial nga gidaghanon nga LSI nga nagpalista aron amo nang paanhaon ang among medical technologist, ang among mga test kits ug ang among mga doktor ug ang ilang mga gamit aron magsugod na ta sa rapid testing. Okay? Unya, ang usa na lang nga nagpabilin nga babag, we understand kining maglisod mo glusot sa checkpoint, amo na pong naghatag na mig representation sa mayor sa Cebu City para masulbad ning maong medyo matawag na tog balakid or murag babagamay sa inyong pagkumpleto sa inyong mga requirement. Kabahin sa, doon na po may initial nga pag-istorya, hisgot-hisgot kabahin sa magagikan sa Manila, ang posible nga sakyan kung kinsa kadtong makakaya sa eroplano, musuway mi og negotiate, kay pagkakaroon doon na may mga sweeper flights ang airlines, no? So, musuway mi og pag-negotiate, paabot na lang sa tukma nga mga instruction, kay this is yet in the process, no?
it's still in the process nga gitrabaho pa namo ni uban sa ubang mga lugar dinhi sa Pilipinas. Okay, so napoy mangutana, inighuman sa rapid test muuli pa di ay sa balay kay maghulat pa man og tawagan para sa schedule pauli. So malagmit kung dili ta makakuha, please consider nga lisod biya kaayo pod paghimo og pag-ingon nga paghuman sa rapid ditsug sakay kung mahimo pa lang ato nang himuon kung makahimo tag arrangement nga niyo ni ana. Apan we must be aware nga pagkakaroon usa lang ang barko nga magbiyahe Cebu Bohol, no, kini lang light ferry. Unya usahay dili magka tukma ang biyahe tungod kay usahay kung malangay diri sa Bohol, mahimong walay biyahe pagka sunod adlaw or dili makabalik dayon. So kung mahitabo ka na nga medyo lisod pa ang kasakyan, doon na gyoy higayon nga makabalik sa una mo sa inyong gipuy-an ug paabuton ang abiso sa inyong contact person sa inyong lungsod para sa insakto nga schedule pauli. So magsinabtanay lang ta kay dili ang panahon karon dili pareha sa normal nga naanda nato sa una nga perting daghana kung wa pa lang ning no sale policies o kining atong mga community quarantine, dili maglisod ta pan kung sanglit medyo very limited and far between ang trips, kinahanglan ato gyung i-negotiate pud una sa barko, pilay gidaghanon nga ilang makaya kay aron mapahiluna ta. So magsinabtanay lang ta. Usahay manggod ang uban, medyo usahay dili maayo ang inyong mga komentaryo sa social media. Please do understand that we are trying to do our best. Kung inyong makitaan gikan sa mga rekisito sa una, ato nagaling gipangitaan gyud medyos nga masayon-sayon na gyud ang inyong i-accomplish nga requirements. So, you will get the finer details of unsaon pagkumpleto sa inyong rekisito sa inyong mga contact person or focal person sa matag lungsod. Okay, ni ay usa ka pangutana. Ang akong pangutana for clarification, kanang pag-uli namo sa Bohol, kintahay amoa ba ng gastos ang pag-quarantine like food and accommodation and thermometer, etc. Kay na ako'y amigo nga taga Ilaha nagpa-quarantine sa ilang barangay pero gastos sa nag-quarantine tanan. Okay. So, usahay kining mga pangutana marag napagyo ipuno nga mga komentaryo. Pero akong ipahibaw ninyo nga libre ang inyong quarantine, no? Libre ang inyong pag-quarantine sa inyong tagsa-tagsa kalungsod, no? So once again kana nga mga dugang nga pangutana makuha na ninyo sa inyong mga focal person. So gi-arrange na to nga ang munisipyo, ang LGU mo provide og libre nga pag-quarantine ninyo diri sa Bohol. Unya palihog dili na ta mo reklamo nga mag-quarantine ta, no? Dili pod man sad mahimo nga iguli niya na uban mo komentaryo sa social media gusto nga iguli ditso na dayon luklok sa balay. That is very dangerous on the part of health protocol, no? Kinahanglan mahibaw ta nga ang atong gigikanan hilabihang hotspot pa kaayo sa COVID cases, no? So maluoy sad ta, be conscious of your families here in Bohol nga kung wa tay sistema, kung wa tay sundon nga protocol, wala tay observation period, no? Ibutang mo sa usa ka lugar nga dili mo maduulan sa ubang tao, mao nay mga garantiya nato nga dili matakdan simbako. Wa man goy mahibaw nato, no? Wa man ta kakita sa virus. Ikaw mismo dili gyud ka makaingon nga wala koy virus kay dili man nimo makita na siya. Nay uban asymptomatic. So kanang mga butanga mao nay atong gipanalipdan. Mao na nga igabot diri sa Bohol ay reklamo nga ibutang ikaw sa usa ka quarantine facility kay aron makahatagan ang doktor sa inyong lungsod ug si mayor nga mo obserbar nimo, no? Ang atong nganong gibutang natog 14 ka adlaw tungod kay ang incubation period sa virus 14 ka adlaw. So obserbahan ka na mo sud sa 14 ka adlaw kung
di ba ka mo develop og sintoma kay mao man ay among giya nga wala kay COVID or naa ba kay COVID. So ato ang lang respetuhon ning maong protocol kay this is the internationally accepted and prescribed protocol. Kay bisan pa gani inig ikalimang adlaw, ikaunom nga adlaw nimo diri sa quarantine sa Bohol, kuhaan man kanamo og PCR test. Unya kung mag-negative ka sa PCR test, mahimo ka nga makapauli sa balay ug didto na ka sa balay mo tiwas sa inyong quarantine. May nala na kaayo. But please give us the benefit of medically observing you and taking all the precautions kay kung magpataka lang taog pasud nga wala nay protocol, gibutang nato sa peligro ang atong lalawigan sa Bohol. Ang imong mga igsuon diri sa Bohol, which I don't think nga gusto pud ka nga mahitabo ang sama sa nahitabo sa ubang lugar dinhi sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. So let us respect and atong likayanan ning mga sa social media nga mga reklamo kay gani gipangitaan naman gani mo namo og pamaagi nga makapauli sa inyong tagsa-tagsa ka lungsod. So akong usbon sa akong isip panapos, akong usbon, I would like to announce that the positive case previously at Crab House is now negative and is cleared to go home. Salamat sa kahitasan. Unya, ang another favorable result is that the father and the mother and the sister of the Ramiro case is negative for antibodies. So, and then be assured nga nagpadayon ang among contact tracing, nagpabilin ang among kakugi, ang akong mga tao dito sa Operation Center, gasigig contact, gasigig monitor, gasigig pangumusta sa mga contact traced individuals. O gasigi usab ang among testing nila aron masiguro, mabutang gyud sa siguro ang atong lalawigan sa Bohol. Daghang salamat og kinilang karong adlaw. Yes, Doc. No? So, ikalipay kayo sa itong mga kaigsuunan, katong the remaining OFW who tested positive finally. No, negative na gini. Murag taas-taas gyud to, Doc, in town. No? Hanggi quarantine, abot ba to, I think, almost 2 months, including the Manila quarantine ba niya to Cebu. Abot gyud niya. Dinis Bohol, instead of 14, siguro mayon ko mga 20 siguro kaadlaw ning iyang paabot in town sa iyang resulta. So amo siyang gi-congratulate kay sama sa makita na to sa ubang footages bitaw man nga ang ilang release or recovered patient ilang hatagan og pasidugog by way of a grand applause and a despedida gikan sa iyang quarantine. Yes, in fact, I saw one, no? If I'm not mistaken, sa Tubigon ba to? Paghato dito, ang iyang mga anak, wa kahuwat in town na kanaog sa sakyanan ang amahan. Gigakos gayud in town nila, napasud galingkod nilang amahan in town. No? Katong OFW? Yes, so makita nato taon nga ang kahidlaw in town, gimingaw in town sila mga minahal sa kinabuhi. No? So, rest assured, kini atong remaining OFW, labaw pa po din nagpanikad nga to be with his loved ones and sa kanunay ato ang assurance sa itong mga kaigsuunan that we are doing everything we can. No, so at least naklaro po tong mga nigawas nga mga report kabahin sa katong sa pribadong hospital about katong 17-year-old lady nga diin nga gioperahan og appendicitis. So at least naklaro na karon nga we're still awaiting for the swab test. But so far ang iyang duha ka ginikanan og usang igsuon negatibo, no, negatibo sa maong gipatigayon nga rapid test. So mga gala, tutok lang kamo pirmi sa PGBH updates, din direktamente niyo madunggan ang kinabaguhan nga mga taho kabahin sa atong kanunay nga pagbatok sa COVID-19. Daghang salamat and may God bless us all.